Good afternoon everyone! So for today's mini vlog, ito nakasakay ako sa tricycle dahil pupunta po ako ng palengke para bumili po ng ulam namin na halagang 500, pagkakasyahin ko na lang po yun to. Tara, samahan niyo po ako pumunta sa palengke. At ito na nga po at nakababa na nga po ako sa palengke at ito nagmamadali ako dahil nga madilim na naman yung kalangitan at medyo hapon na ako nakapunta ng palengke dahil ako ay nakatulog. So mga 5 PM na po ito na napunta ako sa palengke. So as you can see, ito nagmamadali na akong lumakad dahil nga baka bumagsak yung ulan. Meron naman akong dalang payong pero syempre baka mabasa pa rin tayo dahil may mga bitbit tayo. So ito, samahan niyo po ako mamalengke at ang aking budget lang po ay mahalagang 500 lang po. So yun lang po talaga ang aking budget at pagkakasyahin natin kung ano mararating na 500 pesos ko na mga uulamin namin ng mga 2 araw lang naman. So ito, at medyo konti na lang yung tao dahil padilim na rin at pahapon na. At yung iba ay konti na lang po yung mga paninda nila. So una ko pong pinuntahan dito po yung bilihan ng mga tilapia at saka bangus. So ito po, may nakita ko 75 kalahati ng bangus, tapos yung tilapia nila 60 kalahati yung nakapandaing na. So ito, tinignan-tingnan ko at parang nakita ko medyo malalaki ng konti yung mga bangus nila at saka mga tilapia nila. So syempre hindi naman na buhay yung tilapia dahil hapon na. At ito nga po, at bumili nga po ako rito ng dinaing na bangus sa halagang 60 kalahati. So umabot din siya ng 5 piraso. So dadaingin ko na lang yung pag-uwi sa bahay, bababad ko sa toyo, toyo, suka, magic sarap at saka paminta saka konting asin. At ito nga po, at bumili na ako ng tilapia dito, halagang 75 kalahati lang at pinalinis ko. So umabot din siya ng 4 na piraso. So ipiprito na po yun mamayang gabi para yun naman po yung babaunin ng aking mister tsaka mga anak ko. At lumipat naman po ako rito sa bilihan ng mga Ricardo dahil wala po akong sibuyas sa bahay at saka wala na rin akong bawang. So ito nga po, at nakikita nyo na meron po ito mga bawang, kalamansi. So dito talaga ako bumibili ng mga panahog ko. Meron silang sili dito na haba, meron din sila ritong munggo. Nakalimutan ko yung munggo, bibili sana ako. Tapos may pipino sila, repolyo, carrots, saka bell pepper, at saka meron silang mga sibuyas dito. So bumili ako ng sibuyas, halagang 30 pesos at saka 2 ulo lang ng bawang. So umabot din ng mga 45 pesos. So okay na po yan, pansahog-sahog, bilhin na lang po sa susunod na mga araw. Tapos pumunta naman ako dito sa pakbetan at bibili naman ako ng pakbet sa halagang 50 pesos dahil ito po yung magiging ulam namin ngayong gabi. Tapos bumili na akong halagang 50 pesos na giniling para yun na magiging sahog dyan. So as you can see, maganda po yung mga gulay rito at mga fresh pa rin po kahit hapon na. Ayan, meron silang mga asin dito, meron po mga sitaw, meron silang kalabasa, tapos meron silang mga ginayat na mga gulay doon, meron din silang okra, patola, tapos may sibuyas din sila, pechay, kangkong, ayan, sitaw, nakita nyo may talong, nakalimutan ko rin talong bumili. So ito nga po, at biglang bumuhos yung ulan kaya medyo napasilong ang person dito sa bilihan ng mga karne. So ayun nga po, at nakita nyo natatabuhan na yung mga tao dahil biglang buhos yung ulan. Buti na lang nakasilong ako at meron naman payong pero mababasa rin ako. At ito na nga po yung bilihan ng mga karne dito. Medyo konti na lang kasi hapon na rin. At bumili nga po ako dyan ng 50 pesos na giniling dahil ihahalo namin sa aming pakbet ngayong gabi. At bumili rin po ako ng halagang 110 na manok para naman pang ulam-ulam ng bunso ko sa pagpasok niya bukas. So ito na, pinatchat ko na kay kuya at binidyo ko siya. Syempre humingi ako ng permiso kay kuya. At after nun, ito na nga po, at nagmamadali na ako dahil talagang uulan na siya ng malala, kaya ito nagmamadali ako. Pero may iniisip pa akong isang bibilin ko, so kailangan kong bumili ng itlog kahit yung tama lang yung size niya. So ayan, at nagmamadali na akong pumunta sa baba dahil meron po akong nakita sa kabilang side sa kaliwa, nabilihan po ng mga itlog. So tara, samahan nyo ako at bibili rin po ako ng itlog. At ito nga po, bago pumunta sa itlogan, may nakita akong malaking isda. Yun po yung pinaka emelda, pero tinatawag nila maya-maya, pero emelda lang po yun. So ayan, nakita nyo naman at ang lakas na ng ulan ng mga oras na ito, kaya nagmamadali na talaga ako. Pero dahan-dahan din ako maglakad, baka mamaya ako ay madulas dahil madulas po dyan sa palengke. So ayan, at medyo dulo pa po yung bilihan ng itlog, kaya nagmamadali na ako maglakad. So ayan, nakita nyo ibang tao, wala mga payong at nakasilong sila, at yung iba naman po nakakapote yung mga tindero dyan. Tapos iba naman naka-umbrella na malalaki para sa mga tinda nilang mga gulay at kung ano-ano pa po dyan. At eto, patuloy pa rin ako naglalakad at hinahanap ko yung bilyan ng itlog. At ito na nga po, fast forward at nandito na ako sa bilyan ng itlog. Syempre, yung binili ko lang na itlog, yung tamang size lang kasi medyo low budget na ako. So, halagang 100 is 12 pesos. So, ayan, at sabi ko kay kuya, videoan ko sila pero hindi ko naman sila isasama dahil ako nga ay nagbablog. At pumayag naman sila. At ito nga po, at inaabot na ni kuya sa akin yung nabili kong itlog na 12 peraso. So, okay na po yan pang araw-araw naming gamit kung umaga or minsan pag hapon gusto kong kumain yan. At ito na nga po, at na-plastic
na yung itlog na binili ko. At syempre, maglalakad naman na ako at sasakay na ng tricycle para makauwi naman sa bahay. So, ito na nga po at dahan-dahan ako naglalakad at pupunta na po ako sa paradahan ng tricycle. Pero syempre, bago tayo makarating doon, ito nga pala yung Ultra Mega. Ayan po yung malaking grocery dito sa amin. Na mura po yung mga paninda dyan. So, pumapasok lang po ako dyan kapag may budget po talaga. Pero pag wala, sa labas lang po ako. Kaya dito lang ako sa labas namili ngayong araw na to ng pang-ulam. At ayun nga po yung pinaka-parking lot ng Ultra Mega hanggang baba po yan. Kailangan dyan kayo naka-parking kasi pag pakalat-kalat kayo minsan pag mga ordinary day, meron po dyan mga nag-checkpoint at baka ma-wrecker yung inyong mga motor. So, ayun lang po yung mga tips. And ito na nga po at fast forward at narito na po ako sa tricycle. So, mag-isa lang po ako sa tricycle at ang bayad dyan ay 50 pesos special kasi wala naman na ako makakasabay dahil medyo hapon na ng mga oras na ito. So, ito na nga po at nakababa na po ako ng tricycle at ito nga pong aking ganap ngayon, ang mamalengke ngayong hapon. And thank you for watching guys and bye-bye and please don't forget to follow me and subscribe. Bye-bye. God bless you all.